What's up lang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig na sulok ng mundo ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. But God first. Panonoorin natin video kay TMC uli. At napakagaling na itong researcher na to. Kaya kung gusto nyong manood ng walang nagsasalita, ilalagay ko yung link sa baba. At pakipuntahan yung kanyang channel at pakisubscribe na rin, like and share. At ang sabi dito sa ating panonoorin, eto na mga komunista, nakapasok na sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba sa Pilipinas lang nakapasok to, no? Matagal na nilang gawain to, no? Na talagang mag-espiya sa bawat bansa. Kasi strategy na to, dati pa, pinagplanuhan na tong gawin. Itong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at sa mga ibang lugar na halos sunod-sunod yung pagkukup nila or pagkamkam ng kanilang gawain sa mga iba-ibang katabing bansa lang nila, no? Na mga teritoryo. So, halina't panoorin natin to madlang netizen at kung ikaw po ay bago dito sa ating channel, baka naman po pwedeng makahingi ng subscription. Please subscribe and click the notification bell para whenever po nagagawa tayo ng ganitong video, mga balita, makarating po sa inyo, no? Ma-update po agad kayo, no? At maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Chinese Communist Party o CCP, ang partidong namumuno sa mainland China, ang pinakamalaking grupong politikal sa buong mundo. Ito ang nag-uutos na angkinin ng mga isla sa Spratly, ang pasimuno sa pagbomba ng tubig sa ating PH Coast Guard, ang umahadlang sa resupply mission para sa Sierra Madre, pati ang mayor ng Bamban sa Tarlac na nasangkot sa Pogo ay pinaniniwalaang pakawala rin ng partido. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang isang classified na dokumento na nagsaad sa 2 milyong mga komunista ang nakapasok sa mga institusyon ng maraming bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nice intro, no? At saka, di ba? 2 milyon nagkalat na komunista para mag-espiya daw sa buong mundo. Kaya sigurado sa dami nun, meron talaga tayo dito dahil target nila tayo no? At hindi lang talaga tayo. Kung sila ay nakakapasok sa mga malalaking bansa talaga, paano pa kaya sa atin, no? Parang napakasisiw na lang. At ang masakit pa nito, napakaluwag pa ng bansa natin, lalong-lalo na pag nasasapalo ng pera talaga, no? Isipin mo, dito nga pala yung bagong dinidinig sa Senado, yung mayor ng Tarlac Bamban. Isipin mo yung Mayor Alice Elgu, isang Chinese to, no? Okay lang sana na kung half Filipino, half Chinese. Pero talagang matindi. Halatang halata at huling-huli sa Senado, no? Kaya para sa akin, dapat ipauwiin to sa bansa niya dahil espiya to, no? Dapat nga ikulong na lang muna yan, no? Kasi talagang wala siyang maipakitang documents na kung saan yung birth certificate niya, saan siya nag-aral, kung sino yung kakilanlan niya sa mga naging kapitbahay niya. Imposibleng wala tapos magiging mayor ka. No? 2021, naging registered botante siya doon sa lugar nila. Tapos after 1 year lang, mayor na. No? Ano naman kaya nangyari doon sa mga sa government ng ng Bamban Tarlac, no? Yung mga tao rin, nangyari sa kanila? Paano nila naboto yung ganong karaming, ganong tao? Na kilala ba agad yun, di ba?
Napaka-imposible, no? Grabe talaga pagka umiral talaga ang pondo ng pera ng mga komunista napakalaking pondo yung inilalabas diyan Lalo na't ngayon, halos 'di ba isang taon lang grabe. Isang taon na naging mayor kasi noong 2021 ano lang siya, kaka-register lang niya. At 2022 mayor na siya, 'di ba? So na-register siya, hindi yung transfer kung hindi mismong time na yon. At nung iniimbestigahan niya sa Senado, wala siyang masagot kung ano yung birth certificate niya, saan siya pinanganak. Bahay nga lang daw Di ba talagang obvious na obvious kaya yari, mahirap to. Dapat yan pauwiin talaga yan. O kaya ikulong na lang dito. Pero syempre, may konting investigation pa yan, no? Kasi mayor Patuloy po natin, madlang netizen. Bamban Tarlac. Mainit ngayon ang balita hinggil sa alkalde ng Bamban sa Tarlac na si Mayor Alice Guo na nasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator ng Zunyuan Technology sa Baofu Compound ng bayan. Noong pinatawag ito sa Senate hearing para tapusin ang kaso hinggil sa Pogo, mas malalim pala ang nahukay na rabbit hole. Itinanggi ng mayor ang kanyang ugnayan sa mga iligal na nagaganap sa loob ng compound. Bagamat nakapirma ang babae sa maraming dokumento, nagmaang-maangan na may... Alam ba, may mga hacker sila dyan, no? Para mag-hack ng mga important documents o yung mga pwede nilang maispiyahan dito sa atin, no? Sabi. Kaya sumasalakay na talaga sila. Ang dami nang nahuhuling ganyan. Ano pa ba Pilipinas, no? Dapat umaksyon na rin tayo at kumilos, di ba? At saka talagang dapat yan, di na pinauuwi, pinapatikim ng kulong dito sa kulungan sa Pilipinas para malaman nila na nakakatakot pala ang kulungan sa Pilipinas at nakakatakot pala ikulong sila rito, di ba? Mayroon siyang kinalaman. Sabi nga ng mga netizens, sino ba ang aamin? Pero simula pa lamang iyan ang mga kaduda-dudang sagot ng alkalde dahil kahit ang mga personal na pinahayag nito ay nonsensical. Ayon sa mayor, hindi nito alam kung saan lugar siya pinanganak at ang birth certificate ay inirehistro lamang noong siya ay 17 taong gulang. Wala itong dokumento na nag-aral ng elementarya, ng high school, pati kolehiyo. Yung mga kasabwat nitong mga Pilipino, mahiya naman po kayo, no? Kumbaga sana yung bansa natin ang, diba, minamakapili nyo. Grabe, no? May mga makakapili talaga ngayon na tao pa din, no? Pagdating sa pera talaga. Grabe, susuportahan nyo yan. At isgradong may alam yung mga Pilipinong may kakilala dyan, no? Kung ano ang magiging ang plano niyan, no? Isang komunista yan, no? Talagang mangyayari yan, talagang madaling-madali tayo masasakop ng mga incheck pag may mga ganyang nakapwesto sa gobyerno ng Pilipinas, no? Sana talaga kung half Filipino yan, half Chinese, kahit papaano, meron pa siyang paninindigan na dito o sa Pilipinas kasi nandito. Sinabi ng alkalde na homeschooling lang ang ginawa sa kanya dahil iginate nito na nakatira sila dati sa isang farm. Wala ding mga marka kung nakapasa o kung nakapagtapos. Hindi rin ito magaling din sumagot, pero yung kahit anong galing ng sagot niya, pag ikaw talaga nagsisinungaling, sa dami ng tanong at paulit-ulit at investigasyon niya na hindi lang isang tao nagtatanong sa'yo, marami dyan sa Senado, mahuhuli ka talaga basta nagsisinungaling ka, no? Dapat contempt na agad yan, yung ganun pa lang. Matandaan kung anong paaralan kaugnay si Teacher Rubelin. At hindi rin niya alam kung sino-sino yung ibang mga kasambahay sa 5080 Santiago, Valenzuela noong sila ay tumira doon ng 1 taon. Hindi rin ito masabi kung nasaan na yung isa nitong kapatid. Mga sagot na tinatawag na plausible deniability. Kapag sinabing plausible deniability, ito yung pagtanggi sa isang akusasyon
na pinlano muna na walang iiwanang bakas na ebidensya para ikonekta ang krimen sa pagkatao. Kumbaga nilinis ang Tamo, yan na yun. Nakaplano na yan eh. O pagka medyo nagkahulihan at ganito may investigasyon, alam na kung ano yung isasagot niyan. Naka-briefing na yan, no? Lalo na nung inimbitehan yan sa Senado, at talagang nag-one-day briefing talaga yan bago pumunta dyan yan. Pero sabi ko nga, madlang netizen, ay kahit anong pagsisinungaling niya dyan, mahuhuli ka dyan. Dapat yung dun pa lang mga ganyang sagot, kinontempt na yan. Halatang guilty. pinagdaanan, tinanggal ang mga koneksyon upang maiging maitanggi ang akusasyon. Kung susuriin ng maigi ang usapan, mapapansin na mukhang ito ang ginamit ni Mayor na paraan. Wala ni isang record ito sa anumang eskwelahan. Walang ugnayan ng tutor sa anumang organisasyon. Walang koneksyon sa anong ospital ang birth certificate. Walang dokumento mula sa midwife na nagpaanak at walang address kung saan lugar Pero nakakapagtaka talaga dyan, magiging mayor, grabe naman talaga yung lugar ng Bamban, Tarlac, no? Ano ba mga tao doon, no? Di ba sila nagtataka, no? Grabe, at saka, ano ba nagawa at paano nakilala yan? Hindi naman artista. Buti kung medyo artista pa yan dito sa atin, di ba? Mas kalat sa social media o sa publiko, pangalan niya. Pero wala, no? Tapos biglang natalo. Ano kaya ginawa ng mga ibang mayor dyan? Doon sa mga tinalo niya, yung pinalitan niya, no? Hindi ba nagprotesta? ng anak. Wala ni isang bakas ng pinanggalingan. Dahil sa mga lagtaw-lagtaw na impormasyong kanyang ibinahayag, mayroong mga naniniwala na ito ay fabricated o gawa-gawa lamang. Ang tanong, bakit naman gagawa ito ng inimbentong pagkatao? Napakagandang tanong. At ang sagot ay, isa ring malalim na tanong. Sino bang mga individual ang nag-iiba ng kanilang identity? Bago matapos ang taong 20... Yan, mga komunista, no? Lahat, kahit sa mga movie, pag nanood tayo, talaga iniiba nila lahat ang pagkakakilanlan nila, no? Talagang lahat, pangalan, edad, sa nakatira, talagang nakaplanted yan. Kaya nga pinapunta yan ng komunist na bansa, mag-espiya ka. Grabe, dapat talaga yan, parusa yan, matinding parusa. Kasi, spy nga, di ba? Sa mga ibang bansa, lalo sa Amerika, pag nakahuli sila ng spy, talagang matinding parusa binibigay nila ron, no? Kasi actually, baliktad pala, no? Kasi sa napanood ko, yung kay Angelina Jolie, no? Yung Salt, ganda nun. Panoorin niyo po yun, magandang netizen, no? Yung Salt, kaso medyo matagal na yun, pero ilang beses ko pinaulit-ulit yun. Maganda talaga, no? Tungkol din niya sa mga pag-i-espiya, at Russian. So, alam naman natin ng Russian at itong mga in-check na to, yung mga komunistang bansa yan. So, yun ang gawain nila. 2020, isang pasabog ang inilabas ng WIO News na isang nailik na dokumento kung saan nakalista ang Dami, 2 million members of Chinese Communist Party infiltrating world's biggest companies report. halos 2 milyong mga miyembro ng Chinese Communist Party ang nakapasok sa malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Ayon sa ulat, hindi para magtrabaho, para kumuha ng mga maselang impormasyon. A new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's Ayun nga, yung pag-i-espiya, no? Inulat din ng nag-leak na dokumento ng The Wire na na-infiltrate nga ng mga miyembro ng Partido Komunista sa China ang mga malalaking ahensya sa mundo, kasama ang mga security agencies, mga bangko, mga pagawaan ng sasakyan, mga research centers at mga universidad. Ayon sa ulat, inilabas ito mula sa British Consulate sa Shanghai noon pang taong 2016. Sinabi rin sa news.com bago matapos ang 2020, kasama sa napasok ng mga komunista may mga pagawaan ng sasakyan katulad ng Boeing at Volkswagen, mga pagawaan ng gamot, Pfizer at AstraZeneca, pati mga bangko ng ANZ at HSBC ay na-infiltrate na rin. Base sa ulat, ito ang pinakamalaking leak na nailabas na may ugnay sa mga komunista.
Noong lumabas ang balita, natunugan na ito sa China. Kaya gumawa ang partido ng ilang pagbabago hinggil sa mga tinuturing na sikreto ng bansa. Ayon sa NPC ngayon lang 2024, na bukod sa maring pagbabawal sa paglabas ng mga sikreto ng partido, protektado ito ng batas at sinumang lumabag ay parurusahan. Kaila sa marami na napakalaking peligro nito para sa lahat dahil sa naaayon sa batas ng China, lahat ng citizen na inchik sa loob at labas ng bansa ay may obligasyong makipagkasundo sa Partido Komunista. Ayan, no, yung obligasyon nila, no? At sumusumpa pa yung mga yan, no? Na talagang hanggang kamatayan, no? Ipaglalaban nila kung ano yung sinumpa nila para lang talaga maisagawa yung mga binibigay sa kanilang misyon para mag-espiya, no? Diba yung mga ganyang spy, no? Pagka nahuhuli, napakamatay na yan para wala nang makuhang information sa kanya at naipadala niya na sa bansa niya na i-report niya na kung ano yung nakuha niya mga information sa bansang pinuntahan niya. Ganyan sila. Grabe madla netizen, no? Ibig sabihin, kahit hindi sila komunista ngayon, sa isang tawag, pwede silang maging membro bukas. Hawak sila sa leeg, no? Eh, syempre, mga Chinese din yung mga yan, eh. O, Chinese ka din naman, di ba? At saka magiging, suwail sila sa kanilang bansa pagka hindi sila pumayag kahit hindi sila komunista ngayon at kukunin sila para magtrabaho bilang komunista sa ganyan nga. Gagawin ka espiya, ikaw nandiyan ka na. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kaya kahit kinabukasan lang, pwede na sila maging communist. Kaya nangyayari, nakakatakot, napakaraming mga Chinese dito sa atin. Diyan lang sa Mall of Asia. Grabe makakasalubong mo dyan sa mall, no? Minsan sila pa yung mga siga maglakad sa mall, eh. Na talagang babanggain ka pa. Grabe nga yan. kahit babae, ganun sila kasiga, ganun sila kawalang manner, no? Ganun ang mga pag-uugali nila kahit wala sila sa kanilang bansa, parang sila yung hari, no? Ganun sila kayayabang, no? Kasaswapang, ang papangit ang ugali, no? Talagang, pasensya na kayo mga Chinese, alam nyo rin naman, di ba? Pero hindi naman lahat. Siguro, yung mga nasasabi ko rin dito at nakikita ko yung mga ganyan pag-uugali, talaga mga purong Chinese, no? Pero yung mga Chinese na talaga dito na pinanganak at may mga dugong Pilipino naman, talagang alam nila kung ano yung mga Pilipino, kung gaano talaga kababait. At saka alam din natin, pagka ang isang Chinese minahing dugong Pinoy na, hindi na gano'n kagaya ng sinasabi natin pag-uugali. Na nakikita naman talaga ng buong mundo, alam niyan. Alam din nila kung ano yung pag-uugali nila. Kaya sana, wag naman kayong gano'n masyado, no? Kung nasa ibang bansa man kayo, dayuhan kayo, respeto naman bilang yung mga tao sa mga bansang pinuntahan nyo, no? Wini-welcome na kayo, dapat huwag naman kayo yung kayo pasiga, no? Sa lahat ng bansa, ganyang ginagawa niya, dapat hindi gano'n. Mababait ang Pinoy, pero pagka nagalit, huwag yung abusuhin, no? Alam nyo na yan, dati pa. Okay, Pinahayag sa McDonald Laurier Institute na malalim ang napasok ng mga inchik sa Canadian research. Sinabi ng sangay ng mga komunista na China's National University of Defense and Technology ay nagpadala mula pa noong 2007 ng 2,200 mga military engineer sa iba't ibang bansa para i-infiltrate ang mga universidad. Dahil sa nag-leak na listahan, napagalaman na 3 universidad sa Canada ang napasok at iniyabang pa ito ng mga inchik sa isang pahayagan sa China. Grabe, no? Ang laking bansa niyan, ha? Diba, napasok nila. Diba? Paano pa kaya dito sa atin? Kaya sa atin talagang marami, no? Kahit yung dito sa may, sa Cagayan, yung 136 na mga estudyante, ano na ba nangyari doon? Madlang netizen, no? Ano kayang
investigasyon meron doon. Parang nanahimik na agad yung investigasyon doon, parang wala nang balita ron na. So, dapat yun talaga tinututukan at delikado tayo dyan. Mamaya pag biglang nagkaroon ng putukan, yung mga kabataan na yan, mga buo din loob ng mga yan, di ba? Saka mga communist na tao yan, biglang ganun pala, di ba? Sila yung mga may hawak ng mga arma. Isang tao lang na ganun, may hawak lang na machine gun, pagka in-spread niya yun, ilang tao mawawala at mamamatay, di ba? Ilan sila? 136 yan, Sana to, patuloy na imbestigahan to. Tapusin naman yung investigasyon dito sa Pilipinas pag inumpisahan nila ang hearing, no? Hindi yung mapag-usapan lang tapos wala na. Ang kumita lang dito sa atin yung mga sa mga news TV, no? Sana naman na tapusin para naman hindi naman tayo yung madelikado. Mas mabilis tayong masasakop yan, mas pare-pares tayong kawawa. Sa New York Post, bago matapos ang 2020, sinabi na sandamukal na komunista ang nakapasok sa mga kumpanya ng Amerika. Napagalaman na 3 babae ang miyembro ng partido na nagtatrabaho sa embahada ng Estados Unidos. Sinabi sa ulat na ang lahat ng mga miyembro ng partido ay kailangan munang manumpa upang maging kasapi, na makikipaglaban ito para sa komunismo ng habang buhay at handang isakripisyo ang lahat para sa partido. Hindi kailanman tatalikuran, bagkus ay babantayan at magiging tapat. Taong 2020 din, inulat sa news na na-infiltrate na ng China ang iba't ibang sangay sa Australia, mula politika, media, pati negosyo sa pangunguna ng United Front Agency. Base sa pahayag, nagagawa ito ng mga komunista gamit ang malalaking pondo, ang pagsuporta sa maraming samahan, ang pagtayo ng iba't ibang negosyo, at pagbigay ng donasyon sa mga grupo ng estudyante. Pero, grabe tong mama na to, no? Iba utak nito, sakim. Grabe to, pinapahamak pa yung bansa niya, no? Na mga China, mga Chinese, no? Alamin nyo rin, dahil ito magpapahamak sa buhay ng mga pamilya nyo, sa inyong lahat. Kaya dapat ko sa inyo, tanggalin nyo na yan sa pwesto. hindi nila sinasabi na sila ay mga komunista. Sa RFA, binalita noong taong 2022 na nai-report ng Federal Bureau of Investigation na may isang Chinese agent na nagtatrabaho sa Twitter at pinaiimbestigan ito sa gobyerno. Ang mabigat dito ay, sinabi sa ulat na hindi lamang Twitter ang napasok ng mga inchik, marami pang social media platforms. Ayon sa pahayag, Hindi lang yan, malamang yan lahat nga Lalo na yung mga Facebook, Instagram, yan yung mga mabibigat na Twitter, yan. Yung mga mabibigat na platform. Talagang napasok na yan, matik yan. kaya pala kahit ban sa China ang Twitter, nagagamit ito ng mga komunista upang ikalat ang kanilang propaganda. Isa sa mga dahilan ay ang managing director ng platform noong taong 2016 ay napagalamang isa pala ang komunista. Pero marami ang nagsasabi na hindi mai-infiltrate ng partido ang Asya. Iyan ang akala nila. Binalita sa Op India na napagalaman na mayroong komunista na nagtatrabaho sa Indian Consulate at 7 sangay ng partido ang nakikipag-ugnayan ngayon sa India. Sa Europe nga, napasok Dito pa kaya sa atin, dito rin yan. Sabi nila, ayun na nga China's Communist Party members work in Indian Consulate 7 branches of CCP, and India Connection Network. Inulat pa sa Indo-Pacific Defense Forum na dahil sa nailabas na data leak hinggil sa infiltration ng CCP, napagalaman na sa Japan mayroong mga 500 mga komunista sa halos 300 mga kumpanya sa bansa. Pati sa Taiwan, ganun din. Binalita sa Reuters noong taong 2021 na nakapasok ang mga espiya ng China sa military ng Taiwan. Pati yung ahensya ng security ng dating presidente doon ay napasok na rin. Base sa ulat, Papapasok yan, katabing bansa yan, tsaka magkakalahi sila Pare-pare sila ng dugo din, no?
Chinese din yung mga Taiwanese na yan eh, no? Kaya medyo ano din ugali ng mga yan, no? Hindi rin okay, no? Pero ayun nga sa atin nga wala man lang sinasabing or tayo medyo kung tinutulungan na itong mga Taiwanese, di rin eh, no? Samantalang ang ganda ng tinutulong natin sa kanila, no? Nandito yung EDCA site para hindi din sila mabasa-basang masakop ng Chinese, di ba? Pero grabe, sinama na natin yung buhay natin sa kanila eh. Pero sa kanila parang wala lang eh, no? Buti pa yung Japan eh, medyo concerned pa sa atin at yung mga Australia, South Korea, di ba eh, India, pero itong Taiwan, di rin ako ano dito eh. Kaya naman eh, medyo makita rin nila yung kahalagahan natin para sa bansa nila, no? Na hindi man tayo mismo sumusuporta at sumusuporta talaga totally sa kanya, eh ang US. Pero alay tayo ng US at alam nila na nagtayo ang US dito ng maraming EDCA site. Sigurado protection din nila yun, no? Pero wala tayong nakakaano dyan na babalita na nag-donate ng ganyan or nagsalita ng medyo maganda sa Pilipinas or pasasalamat. Wala eh. 21 espiya mula sa China ang nahuli at pinakulong ng Taiwan. Siyempre, ang mga akusasyon ay maring itinanggi ng mga komunista. Wala raw matibay na pruweba na magkokonekta sa kanila. Sa madaling sabi, ito ay ang plausible deniability. Kung na-infiltrate na ng mga komunista ang ilang makapangyarihang bansa katulad ng Amerika, Australia, Canada, India at Japan, sino ang makapagsasabi na hindi nila napasok ang Pilipinas? Ang kaso ni Mayor Alice Leal Guo ng Tarlac ay Hindi nga lang yan eh, di ba? May nahuli pang Chinese na maraming kagamitang armas na mga high weapon talaga. At saka may mga ano pa eh, may mga granada, may mga pasabog at saka may mga helmet pa, no? Talagang susugod sa pandigma eh, no? Sigurado yun, pagka nagputos tong communist na bansa nila, o ready na ba kayo dyan? O sige na, sabay-sabay kayo. Lalo na to, itong mayor, no? Chinese na Chinese to eh, no? Sobrang kaduda-duda to, kaya dapat to, imbestigahan pa at i-contempt. Pag talagang nagsisinungaling talaga at nahuhuli na, i-contempt na. walang dudang patuloy na susuriin ng pamahalaan. Siguro nga, talaga lamang nagka-amnesia ang mayor at hindi maalala ang kanyang nakaraan. O marahil, nauntog ang ulo nito noong bata at nasira ang memorya. O malamang sa malamang, katulad ng sabi ng marami. O kaya tingin sa atin ito, no? Grabe rin ang tingin sa atin ito, ganun no? Talaga nagpapalusot pa siya no? Hindi ka makakalusot kasi marami investigasyon yun. Hindi na isang tao nagtatanong sa'yo. Isa ito sa mga 2 milyong miyembro ng Partido Komunista na umi-infiltrate sa ibang bansa upang ikalat ang pamamaraan ng China at impluwensyahin ang iba't ibang institusyon para kumiling sa kanilang layunin. Anong aral ang mapupulot dito? Kung hindi lumabas ang dokumentong may listahan ng mga miyembro ng Partido Komunista, malamang hanggang ngayon walang kaalam-alam ang mga bansa, lalo na ang Pilipinas, na napasok na pala sila ng mga ahente ng China. Nakapwesto na ang mga ito sa posisyong politikal, sa establishmento ng teknolohiya, pati pinansyal at marami pang iba. Kung hindi susuriin ang tunay na pagkatao ni Mayor Guo at alamin kung gaano kalalim ang rabbit hole, baka isang umaga, gumising ang sambayanan at mga komunista na ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Totoo yan, no? Ganyan talaga mangyayari dyan, no? Kung tayo hindi tayo magiging aggressive at sobrang aggressive naman ng ginagawa sa atin ng mga communist na yan, talagang isang araw na lang talaga, lalo yung mga ibang sa syudad natin, sa Cagayan, na nasasapalan talaga at natatakpan ng pera yung mga mata nila, talagang para nilang pinagkalulong yung ating bansa, no? Kaya dapat yung mga Pilipino, no, talagang nasasangkot din dyan, maparusahan, no? Kasi, ano yan pagtataksil sa bayan yan at yun nga, nakakatakot yan, yung
yung isang araw na lang naka-declare na sila na sabay-sabay silang susugod. Wala, matataranta tayo, gawa pa ng malakas yung suporta nila dahil andyan lang sila di ba? At nandito na sa loob ng bansa natin. Kaya talagang napakadali tayong maano nito, makaptured. So sana talaga maging alerto at maging aggressive naman yung mga nasa government natin, no? Kung kinakailangan talagang ilabas natin yung pangil at yung sobrang higpit sa kanila at ibigay yung mga parusa, dito ikulong, huwag mong ipauwiin sa bansa nila, ganun. O di mas madali na, meron tayong hawak sa kanila kung mag-anuhan man sila, di ba? Meron tayong mga, yun nga, parang na-captured natin yung mga tao na yun, di ba? So, yun lang, madlang netizen, medyo nakakaano lang yung lahat ng ginagawa talaga ng mga communist na bansa ng China. Bawat balita sa napapanood natin sa YT, talagang siguro hindi lang tayo ang naiinis, no? At maraming madlang netizen din ang naha-high blood. At saka hindi lang yun. Buong mundo, gada maririnig nila yung ganyang balita sa China, naniniwala sila dyan. Kasi sila mismo, kinakalaban yung mga iniispiyahan, inaagawan ng mga teritoryo, lahat kanila gusto, di ba? So, ayun lang, madlang netizen at maraming salamat po sa panonood po ninyo at hanggang dito na lang po muli. Si Tio Paing po palagi ang nagsasabi na life is short, be happy, and world peace. Peace lang tayo mga Chekwa, ano? Huwag masyadong garapal.